malungkot tayong lahat sa nangyari, no? Alam nyo, kwento ko lang po sa inyo ang huling balita ko kay Tatay Digong. Matagal kaming magkasama. Alam nyo, higit pa sa tatay ang turing ko sa kanya. 1998, una po akong nanilbihan sa kanya. Hanggang 2022, kahit senador na po ako, sinasamahan ko siya hanggang sa huling araw ng kanyang termino. Sumama po ako hanggang makauwi siya sa bahay niya noong June 30 of 2022. Alam ko yung hirap na niya. Halos hindi na nga makasuot ng medyas. Sinong magme-medyas sa kanya doon? Kaya nga, naburit talaga kami. Gusto ko lang iyak. Yung sinabi ko sa akin. Alam nyo, nakausap ko kaninang madaling araw si Atty. Medaldea pagkatapos ng hearing nila at saka si Ma'am Hanilet. Kaya siya ganon siya magsalita. Dalawang dahilan, maaaring nag-a-adjust sa oras, at ang pinakamasakit sa lahat, yung sinabi sa akin ni Atty. Medaldea na hindi binibigay sa kanya yung gamot niya. Alam niyo ba, hindi nga niya alam kung ano yung gamot na iniinom niya, binibigay sa kanya ng nurse niya. Anong gusto nilang gawin kay Tatay Digong? Kung kaya nilang ipadala si Tatay Digong doon, gawan nyo ng paraan paano siya ibalik dito. Gusto nyo basahin ko yung mga medisina niya? Ako, minsan nagtitwitch yung kamay niya, sabi ni Bingbong Kakon. Kaya sa lahat ng mga politiko na nakinabang kayo sa panahon na pinansin kayo ni Tatay Digong. 6 na taon kayong pinansin ni Tatay Digong. Yung iba dyan, pinupuntahan pa namin yung birthday. Makakatulog pa ba kayo? Tulungan nyo naman si Tatay Digong. Alam nyo, hindi naman tatakas si Tatay Digong. Nung Sabado, maraming nagpapayo sa kanya. Kami, sinabihan namin, Tatay Digong, pagpaliban mo muna. Pagpaliban mo muna yung pagpapauwi mo rito. Alam ni Ma'am Hanilet yun, alam ni Iyes yun, alam ng mga kasama niya. Dahil meron na pong threat sa kalusugan niya, sa buhay niya. Di natin alam eh. Pero mas pinili niyang umuwi at harapin. Ibig sabihin nun, hindi tataka si Tatay Digong. Hindi tatakbo si Tatay Digong na hindi na kanya kaya tumakbo. Nakasungkot. Kaya pa ba niya tumakbo? Mga politiko, nananawagan ako sa inyo. Pinansin namin kayo sa 6 na taon, hindi namin kayo pinabayaan. Tulungan niyo naman, Tatay Digong. Tulungan niyo naman. Nangungulila lahat. Alam
pagdating niya. Ako mismo, meron na akong pass para sunduin kasama ko yung 3 doktor niya. Then schedule po siya magpa-check up sa Cardinal Santos. Then, bagamat since 2022, di na kami alam niyo, 1998 hanggang 2022, halos araw-araw kami magkasama. 360 days, out of 365 days, magkasama kami. Noong 2022, may trabaho na po ako bilang senador, hindi na ako nakakasama sa kanya. Pero hindi ko po pinapabayaan yung medical niya dahil yun po ang pinangako ko sa kanya hanggang sa pagtanda niya, hanggang sa kamatayan niya, hindi ko po siya iwanan. Lalong-lalo na po sa medical. Alam niyo, nakaraang 4 na buwan, monthly siya nagpapa-check up. Yung dinidrip po siya. You may check with the doctors. I-check niyo sa hospital. Sinasamahan ko siya doon, dinidrip siya para umaba ang kanyang buhay. Scheduled sa March 12. Pero ngayon, pati gamot ipagkakait. Sinong mananagot niyan pag may nangyari kay Tatay Digong? Umangat! 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 February, umpisa nung December, diyan sa Cardinal, sinamahan ko siya. Kasama si Ma'am Hanelet. Enero, bumalik uli kami. Pebrero, bumalik uli kami. March 12 po siya schedule uli. Para sa pagpapagamot niya. Pero pinagkait nila. Pati gamot. Ayaw ibigay sa kanya. Alam niyo, wala siyang sinelas. Pati sinelas. Pati sinelas niya, wala. Nakapaa. Huli namin pag-uusap, nasa aeroplano siya. Sabi ni Bingo, Atty. Major Dea, nakapaa siya. Buti na lang, may nagsuot ng kanyang suot kahapon. Hindi na kaya. Ang lamig doon. Alam nyo, salamat sa piloto niya. Isang co-pilot doon. Binigay niya yung kalo niya kay Tatay Digong dahil alam nila malamig. Binaba siya sa stretcher, mag-isa siya. Hindi alam ni Atty. Major Dea saan siya dinala. Alam ko nangungulila kayo. Nakausap ko si Kitty kahapon. Alam niyo, bilib ako kay Kitty. Sa murang edad na 20, dapat hindi siya kasama sa politika. Dapat nag-aaral siya ngayon. Pero sinama siya sa dumi ng politika. Tinawagan ko siya kahapon. Sabi niya, ninong niya ako eh. Sabi niya, Ninong Bong. Hindi ko mapigilan umiyak. First time ko umiyak talaga. Na kausap siya. Sabi niya sa akin, Ninong, ikaw na muna ang tatay ko. Dahil wala na akong tatay. Sa murang edad niya. Pero matapang si Kitty ha. Sobrang tapang ni Kitty. Sabi niya, Ninong, be strong. Be straightforward. Ito yung panahon na magkaisa ang Pilipino. Magkaisa tayo para kay Tatay Digong. Makikiusap po ako, maghinawan po tayo. Huwag po tayo gumawa ng bagay na ibabalik sa atin. Mga Pilipino, magkaisa po tayo para kay Tatay Digong. Importante muna ang kalusugan, kaligtasan, at kalayaan ni Tatay Digong. Alam ko mga politiko, nakikinig kayo. Konsensya naman kayo. 6 na taon kayong minahal ni Tatay Digong. Pinansin kayo, minahal kayo, pinaglingkuran kayo.
Sana naman, huwag niyo na mangayaan. Kasabi ko nga, makakatulog pa ba kayo sa gabi? Nakikita niyo si Tatay Digong ngayon doon. Sipin niyo, Setyembre. 6 na buwan. 6 na buwan. Kakayanin kayo ni Tatay Digong yun. 6 na buwan. Ang pag-aantay niya. Eh kung tayo nga, maalala ko ng presidente siya, marami kaming pinauwi na OFWs. Sa totoo lang, ako mismo, sa Bahrain, meron isa dyan, kasintensyahan po ng death sentence. Ginawa namin ni Tatay Digong ng paraan, sumulat sa King, sa Saudi. Hanap kami ng mga kaibigan na tumulong sa blood money para makalaya. So, ibig sabihin, Pilipino yan, gusto natin makabalik dito. Gagawin natin ang lahat ng paraan. Ito, bakit baliktad? Bakit tayo pumayag? Bakit sila pumayag na ang taong nagmahal sa atin? Minahal tayo, pinaglingkuran tayo. Sa totoo lang, ayaw naman yung tumakbo eh. Dahil sa inyo, ginawa niya po yun. Ito bang kabayaran sa ginawa niyang pagsasakripisyo, pagmamahal at paglilingkod para sa bayan? Mga kababayan ko, tulungan tayo na ay balik si Tatay Digong. Alam ko namumulila kayo. Alam ko maraming Pilipino halos hindi makatulog. Hindi tayo makatulog. Alam niyo, marami ako narinig. Yung iba, kahit hindi natin kasama sa politika, marami nagte-text sa akin, hindi nila matanggap na bakit hinayaan payagan na magkaganon. Ikiusap po ako, alam ko nakikinig naman po kayo. Kung kaya niyong dalahin si Tatay Digong ng ganon kabilis, sana ibalik niyo po dito sa amin. Namumulila po ang Pilipino. Sa mga kapatid ko Muslim, sa lahat, Basilan, Holo, Zamboanga, sa Mindanao, salamat sa inyong suporta. Mga OFW, alam ko, wala kayong tulog. Salamat sa inyong pagmamahal kay Tatay Digong. Mga taga-Bisayas, alam ko mahal na mahal yung mga Bisaya. Salamat. At dito sa Luzon, alam ko nanguhulila tayo. Dasal po tayo. Please lang, yan lang po ang pakiusap ko sa inyo. Pag sana huwag siya pabayaan ng Panginoon. Ako po ay natatakot. Natatakot sa kanyang kalagayan. Sanay po siya na inaabot sa kanya ang lahat. Damit, pagkain, itong medisina po. Ito, alam niyo ako nagpapadala ng medisina sa bahay niya. Linggo-linggo yan.